Ano, yan. Makikita natin dito sa Hosea chapter 10 na maraming mga ginamit ang Panginoon na mga imagery, if you can read, na may kinalaman sa agriculture tsaka sa battlefield. Ano, unang-una na dito, sinabi dito na yung idolatry daw ang nag-poison ng kanilang worship. Kasi kung isang tao ay sinasabi niyang sinasamba niya ang Diyos, pero may iba pa siyang sinasamba, hindi nagiging sincere o hindi nagiging tunay o totoo ang kanyang pag-worship sa Panginoon. Tama ba? Amen. Hindi mo pwede ang isang characteristic kasi ng Panginoon, He is a jealous God. Ano? Ang Panginoon ay He is a jealous God. Hindi pwedeng pinagsasabay mo yung dalawa na sinasamba mo to, sinasamba mo siya. Sabi nga ng Panginoon, hindi mo pwedeng sambahin ng pera nang sinasamba mo rin siya. Ibig sabihin, hindi you cannot be married to one and married to another. Ano? And it is the same with God. Dahil sa nga doon, yung kanilang worship, yung kanilang papuri sa Panginoon, although sinasabi nila na Lord, pinupuri kita, mababasa natin sa buong chapter 6, 7, 8, na sinasabi naman nila na Lord, I worship you. In their words, they worship the Lord. Sa pamamagitan ng kanilang bibig, pinupuri na lang Panginoon. Pero deep inside, in their hearts and in their actions, in their decision, ay hindi nila tunay na pinupuri o sinasamba ang Panginoon. Ano po? And makikita din dito sa mga recent chapters na sinabi dito that pride has blinded them. Dahil sa kanilang pride, dahil sa pagtingin nila na kaya naman namin, hindi namin kailangan ng Diyos, dahil sa kanilang pagtingin sa kanilang sarili at sa kanilang kakayanan, sila ay nabulag nito. At yun ang naging dahilan kung bakit hindi nila makita yung guidance at yung ginagawa ng Panginoon para sa kanila. Ano? And next one, sabi dito, judgment is coming like a plow that breaks hard ground. Alam nyo, mamaya di-discuss natin to further, pero ito yung sinasabi na bago ang isang lupa mataniman, minsan dinadaan muna itong dinidikdik. Siguro ako hindi ako masyado nagtatanim, pero correct niya ako kung mali ba yung pagkakaunawa ko, na hindi pwedeng taniman ng isang lupa na matigas. Kailangan niya na binubungkal para papagtaniman ng maayos. And it is the same, mamaya pag-aaralan natin yan. Ano? So, makikita natin dito na ang puso ng mga taga-Israel ay naging matigas na dahil sa tigas ng kanilang ulo, dahil din sa patuloy na ng pagsunod sa kanilang mga kasalanan, pagiging disobedient nila sa Panginoon. Dumadating na yung time at dumating na nga yung time na yung puso nila ay naging matigas na. Kumbaga, hindi na sila masabihan. May kilala ba kayong taong ganon? Joke lang. I-comment niyo yung pangalan. Joke lang. Yan. Dumaan sila sa pagkakataon na tumigas na yung kanilang mga puso at hindi na sila masabihan ng Panginoon. Ngunit, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon at ang grace ng Panginoon sa kanila, na patuloy ang Panginoon na lumalapit sa kanila at tinatawag sila to repent and to change their ways. Sabi dito, if we can read on Hosea chapter 10 verse 1, sinong gustong magbasa ng Hosea chapter 10 verse 1? Kahit itong nasa chat na lang, chat ko na lang para basahin nyo lang yung. Sinong pwedeng magbasa? Chinat ko sa chat box. Ako na lang. Yan si Jati Janelle. Hosea chapter 10 verse 1. Masagana ang Israel, kaya't lalo namang dumami ang kanilang mga altar. Yan. Actually, kung makikita natin, di ba, na-share ko sa inyo kanina na sila ay sobrang pinagpapala o sobra silang financially blessed. Ibig sabihin, sa madaling sabi, parang madami silang pera. Sa dami ng kanilang pera, dumadami din yung kanilang mga offering at dumadami rin yung kanilang mga pinapagawa at ginagawang mga altar. Subalit, ang sinasamba naman nila dun sa altar na yun ay Diyos-Diyosan. Dito pinapakita na instead na i-honor nila sa kanilang mga blessing at sa kanilang mga sa prosperity at sa favor ng Panginoon sa kanila, ay ang Diyos ang naging ginawa nila ay sa pagdami ng kanilang pera ay sa pagdami din ng mga altar na ginagawa nila para sumamba ng mga Diyos-Diyosa. Yeah, basahin naman natin yung Hosea chapter 12. Anuhin ko na lang din ulit sa chat. Sinong gusto magbasa ng Hosea chapter 10 verse 12? Chat ko sa chat box.
Hello. Sino? Kahit sino. Huwag mag-uunahan, isa-isa lang. Saan ba? Ako na. Yan, sa third. Maghasi, mag, maghasi kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Amen, amen. Alam nyo, napakaganda na tong verse na to. Actually, maraming, based dun sa pag-aaral ko nito, maraming mga tao na ito is sa mga naging memory verse nila or naging life verse nila para magkaroon talaga ng revival and restoration sa mga buhay nila. Kasi ito yung isang calling o pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga anak na nagtuturo at patuloy na nagtuturo na unang-una sabi dito, maghasik kayo ng kabutihan. Sunod naman sabi dito, ay aanihin niyo ang aanihin ninyo ang pag-ibig at bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukirin, panahon na upang hanapin si Yahweh. Kumbaga dito tinuturuan pa rin ng Panginoon ng Israel kung ano ba yung dapat nilang gawin, ano ba yung dapat nilang sundin. Nang sa ganon, mapanumbalik yung dati nilang relasyon at higit pa doon ay sila ay lubos na mas mapagpala. Ano? And sa Hosea chapter 30 naman, sinong gusto magbasa ng Hosea chapter 13? Ayun ba yun? Yes. Sa attorney na lang daw. Ako. Hosea chapter 10 verse 13. Ngunit kasama ng inyong inani kasinungalingan ng inyong bunga. Yan. Malinaw na malinaw. Ano? You reap what you sow. Sabihin nyo nga dyan sa comment, you reap what you sow. Yan. Pwede mag-comment kayo sa chat. You reap what you sow. Kung anong tinanim mo ay siyang iyong aanihin. And dahil nga doon, ang tinatanim nila ay selfishness, ang tinatanim nila ay yung kasinungalingan, ay hindi na, kasamaan din ang nagiging bunga nito sa kanila. Ano? And now we will proceed with the three important points that we can learn from these lessons sa Hosea chapter 3. Ano? Dito natin makikita yung mga lessons na pwede nating malaman o matutunan sa Hosea chapter 3. The first one is success without surrender leads to spiritual decay. Yung any success natin na outside sa Panginoon, ito may tuturing natin na talagang walang kabuluhan. Naniniwala ba kayo doon? Hmm. Di ba? Kahit pa ikaw ay maging highest honor sa inyong school, kung hindi mo naman kasama dyan ang Panginoon, para sa akin ay wala pa rin yan. Kung ikaw man ay maging pinakamataas na posisyon sa inyong kumpanya, pero wala ka namang koneksyon at relasyon sa Panginoon, that's still nothing, di ba? Kung ikaw yung sabihin na nating pinakamadaming sasakyan, pinakamadaming bahay, na may tuturing na successful dito sa ating mundo, pero if you don't have God, you have nothing. Amen. Amen ba? Do you believe that? Na if you don't have God, you have nothing. Sabi nga dun sa isang verse, ano yung joy o ano yung ano man na makuha natin lahat ng mga bagay dito sa mundo. Kung mawala naman natin ang kaluluwa, ito ay wala ding kabuluhan. 'Di ba? Sabi dito sa number chapter 10 verse 1, magsagana ang Israel kaya lalo namang dumami ang kanilang mga altar. 'Di ba pinapakita dito na akala nila sa pamagitan ng kanilang mga offering o sa pamagitan ng kanilang success, doon nila ma-honor ang Panginoon. Pero ang tinitingnan ng Panginoon na sa ang iyong puso at ang iyong pagtingin sa Kanya. Ano? Imbis na gamitin nila yung blessings na meron sila ay para mag-build, para i-worship ang Panginoon o i-honor ang Panginoon, ginawa pa nila tong ways para maging mag-worship ng mga Diyos-Diyosan, ano. Yan, alam nyo, ito naging reality din siya sa akin na 'di ba yung iba iniisip nila na yung paghihirap ay sometimes test yan ng Panginoon, tama ba? May mga nagsasabi, siguro kaya ako nagdadanas ng ganitong paghihirap kasi tinetest ako ng Panginoon. Pero alam nyo ba that prosperity is also a test. Hmm. Amen? Prosperity is also a test.
Ito din ay pagsubok din ng Panginoon kung paanong kapag ba ikaw ay pinagpala, kapag ba ikaw ay magandang sa tingin mo ang iyong kalagayan, will you still seek the Lord? Kung ikaw ba ay magandang sitwasyon mo, magandang ani, hahanapin mo pa rin ba ang Panginoon or hinahanap mo lang siya pagdating na ng problema? O hinahanap mo lang siya kapag wala ka ng ibang malapitan? 'Di ba? Sabi, pwede bang i-type natin dito? Prosperity is a test. Yan, a test kung paano mo rin i-handle kung ano yung blessings na meron ka. Ito ba isasarilinin mo, i-share mo sa iba, papagamit mo sa ministry ng Panginoon, or itatago mo na lang, di ba? Sabi din sa Deuteronomy 8:13 to 14, sabi dito, kapag naging sagana kayo, huwag niyong kalimutan si Yahweh na inyong Diyos, 'di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, kung may katabi ka man ngayon, huwag mong kalimutan ang Panginoon. Huwag mong Huwag mong kalimutan ang kalimutan ng Panginoon, 'di ba? Sabi dito ay merong mga ang example nito ha, pwede mag-example nito, merong isang tao na pray siya ng pray na Lord, makapasalag talaga ako dito, Lord. Basta pag-graduatein mo lang ako dito. Ano, talaga. Thank you Lord talaga. Pero nung dumating na nakagraduate na, biglang yung posting na niya sa Facebook at yung mga sineshare niya na ay, ang sipag ko kasi kaya ako nakapasa Ang talino ko kasi, di ba? Parang ang ginagawa niya, imbis na mabalik yung sa panahon ng kanyang success, imbis na mabalik yung honor sa Panginoon, ang binibigyan niya ng honor ay yung kanyang sarili. Alam niyo, sabi ko nga, prosperity is also a test kung paano ka mag-respond, paano ka mag-action during na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Are you gonna honor yourself or are you gonna honor the Lord your God? Amen? Number two, ito yung mention ko kanina. O si JM nandito din. Si Samsung nandito din. Yan. Number two na po tayo. A hardened heart must be broken before God can plant something new. Kagaya ng sinabi ko kanina, hmm, yan, kagaya ng sinabi ko kanina, 'di ba? Na minsan inaalaw ng Panginoon na palambutin ng Panginoon yung ating matitigas na puso para makapagtanim siya ng bago. And sometimes the best way o isa sa mga pinaka-best na way para mapalambot o mabungkal yung ating mga puso ay sa pamamagitan ng pagdudurog nito. Sinong pa nakakita na nagbubungkal ng lupa? 'Di ba? Sa pagbubungkal, iniisip siguro ng lupa, ang sakit-sakit naman ang ginagawa mo sa akin, pero sa pamamagitan ng pagbubungkal sa kanya, yun pala ay ginagamit ng Panginoon para makapagtanim ng mga bagong plants sa kanyang mga puso. Amen? Minsan akala natin pag kinokorek tayo ng Panginoon ay ang sakit, nakaka-offend, bakit ako dumadanas ng ganito, bakit mo ako binubungkal, Panginoon, ba't ko dinadanas to, ba't hinahampas mo ako ng ganito. Minsan we feel like that, di ba? Kapag kinokorek tayo ng Panginoon sa ating mga ginagawang mga sins o our disobedience with the Lord. Pero sometimes the Lord corrects us, kinokorek tayo ng Panginoon because He cares and He wants to plant a new seed sa ating mga puso. 'Di ba? Kapag kasi ang isang tao matigas ng kanyang puso sa Panginoon, ito yung nagiging dahilan at nagsisimula na hindi na siya tumatanggap ng kahit ano sa Panginoon. Minsan we have to be broken para tayo ay mabuild ng Panginoon. Amen. Mm. Amen. 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 Sabi dito sa Hosea chapter 10:12, bungkalin ninyo ang pinabayaang bukarin panahon na upang hanapin si Yahweh. Ano po? Minsan kasi yun yung nakakalimutan natin, na neglect na natin yung ating faith, na neglect natin yung ating heart, na napapabayaan na natin. Pero inaalaw ng Panginoon na yung ating puso ay ma-open, ma-broken, maging ready, kagaya ng isang lupa na minsan kailangan bungkalin, kailangan ibuksan, kailangan i-ready para mas maging mataba yung tatanim na plant ng Panginoon sa buhay mo, di ba? If your heart feels dry, kung nararamdaman mo sa heart mo minsan na ikaw ay dry o feeling mo sa part mo na you are distant with the Lord, alam nyo, the best way is to return in prayer. Let us return sa pamamagitan ng prayer. And alam nyo ba na ang prayer softens our heart, softens hardened heart sa ating mga buhay. Amen. Yung ano kasi, yung prayer,
It is an invitation to the Holy Spirit, and it is also an invitation for the Lord to work in your heart, na para bang siya yung nagbubungkal ng ating mga puso. It may be painful, to be honest, it may be painful, but it is necessary for growth. 'Di ba? Although minsan parang masakit, pero it is part of growth. Sinong nakakita na din ng pananim na buto? 'Di ba minsan yung buto bago siya maging halaman, nagbe-break muna siya. It is the same thing with us. It is same way with popcorn. Sino nakakita na ng popcorn? Bago yan maging masarap na kettle corn, kailangan mo na yang sumabog. At hindi yung sumabog na gusto kong magsabi ng masasamang words. Hindi ganun ano. Kundi sumabog ng parang makorek or mag-out, lumabas din sa kanyang matigas na puso. Amen? Kasi sa totoo lang, kapag matigas ang puso mo, pwede ka pa din namang magtanim, di ba? Pwede pa din, pag matigas ang lupa, pwede mo pa rin siyang tamnan. Pero, pwedeng tumubo, pero hindi kasing bunga. Pwedeng tumubo, pero hindi. Pwedeng maging resulta na yung tinanim niya ay mamatay lang din. Tama ba? Amen. Number 3. We're now on number 3. It says here, you reap what you sow. God cannot be mocked. Ibig sabihin ng you reap what you sow, ibig sabihin kung anong iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. You cannot expect to plant magplant ka ng mansanas, ang expect mo ay orange ang maging bunga nito. Tama ba? Na nag-expect ka na puro bitterness, puro immorality, puro pain yung mga tinatanim mo sa puso mo. Tapos, mag-expect ka na maganda ang pakiramdam mo or you feel na, wow, super peaceful. 'Di ba? You reap what you sow. If you throw, kung ano yung tinatanim mo, yun din ang iyong aanihin. Sabi dito, dun sa isang example natin sa Hosea chapter 10 verse 13, dahil kasama ng kanilang tinanim, sabi dito ay, ngunit kasama ng inyong inani, kasinungalingan ng inyong bunga. 'Di ba? Dito pinapakita na sapagkat ang ginawa ng Israel, they remain selfish, naging makasarili sila, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, wala silang pakialam sa mga justice. Ano daw ang kanilang naging resulta ng kanilang mga actions? It resulted to fear, it resulted to destruction, and it resulted to loss. Ano po? Amen po ba? Sabi dito, spiritual fruit is tied to our choices. Pwede bang i-chat natin yon? Spiritual truth is tied to our choices. Paano ba ang ibig sabihin nito, Kuya Kenneth? Ibig sabihin, kahit yung maliliit na mga bagay na ginagawa mo, yung mga bagay na yun, ang mga decisions mo, can affect the fruits that you have. For example, ngayon, alas 10 na. Ngayon, dahil alas 10 na, naisip mo, ano kaya ang gagawin ko? Ako ba'y magbabasa muna ng Bible, makikinig ng preaching, magwo-worship, or mag-TikTok na lang ako for another 2 hours? And kung ano yung tinanim mo during that time, yun din ang iyong aanihin. And during Sundays, iniisip mo, pag Sunday ba, ako ba ay maglalaba muna o uunahin ko ang Panginoon? Pag nag-Sunday ba, ako ba ay uunahin ko muna yung mga assignment ko o uunahin kong sumamba sa Panginoon? Depending on your choices, sa bagay na pinili mo, it will result, it is tied to the fruit that you will bear. Kung ano yung magiging tinatanim mo, yun ang iyong aanihin. Sabi dito, the best way that we can apply this truth is be intentional in what you are sowing. Ito ha, lalo na sa mga kabataan, sa lahat ng nakikinig, I want to tell you this, be careful who you follow and who you listen to. Sino ba yung mga pinapanood mo? Ano ba yung mga binubuksan mong mga video, sinong pinapakinggan mo, sinong mga pinapanood mo, anong mga pinapakinggan mong mga music, anong pinapakinggan mong mga video, sinong mga fina-follow mo ng mga artista, sinong mga influencer na nakikita mo sa social media. Those things, kahit parang sa tingin natin hindi naman nakaka-affect sa atin, pero I want you all to be intentional in your choices.
Kung sa tingin mo yung tao nito, pina-follow mo pero puro negativity naman yung mga pinopost, sa tingin mo, pag naririnig mo yung mga negativity na yun, sa tingin mo, kung yun ang tinanim mo, anong aanihin mo doon? Negativity as well. 'Di ba? Hindi natin pwede tayong mag-expect na nagtanim tayo ng mansanas pero orange ang ating aanihin, 'di ba? Sabi dito, napakahalaga na maging intentional tayo kung ano yung iniisip natin sa araw-araw, ano yung mga habits natin. And also, this is also very important, sino yung mga sinasamahan mo, your relationship, yung mga sinasamahan mo ba yung magiinom? Siguro, pagka naging magiging magiinom ka na rin. Kung magsasabong, magiging magsasabong ka na rin. Kung ikaw ay nagsasama sa magsusugal, ay sumama ka sa akin. Joke lang. Kung gano'n ang sinasamahan mo, kasi di ba sabi nga dun sa kasabihan, di ba? Na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung sino yung mga sinasamahan mo, kung sinasamahan mo yung mga maarte, edi nagiging marte ka rin. Tama ba? 'Di ba? That's why it is very important for us to be intentional sa ating mga pinipili. Yun bang tinatanim mo ngayon? Ngayon tanongin mo yung sarili mo. O wag ka nang sasagot, tatanungin mo lang yung sarili mo. Are you planting bitterness or grace? Are you planting bitterness or grace? Another question. Are you planting distraction or devotion? Are you planting distraction or devotion? Yan. And ang bababasa natin sa Galatians 6, chap, chapter 6, verse 7 to 8, sabi nito, huwag kayong padaya kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Solidifying the truth na this is the principle of the Bible when it comes to planting and harvesting. Sa isang tao na kung puro bitterness yung kanyang laman ng kanyang puso, eventually it will pile up, maiipon yan hanggang gusto mo na lang magsabi ng masasamang words dahil sa iyong tinatago at tinatanim na bitterness sa iyong heart. So yon, that concludes all the three important points. First, na ang ating success without God, your success without God is nothing. Amen. Number two, minsan pinapalambot ng Panginoon yung ating mga puso sa pamamagitan ng pagdudukal nito, pagbubungkal upang makapagtanim siya ng mga bagong plants. And number three, you reap what you sow. That's why it is important for all of us to choose na piliin kung ano ba yung mga dapat nating pinipili sa ating mga araw-araw. Ano po? Yung Hosea chapter 10 reminds us that outward prosperity is not a sign of spiritual health. Hindi dapat natin pinagbabasihan yung panlabas natin para maging basihan ng ating panloob. Kasi the reality is, pwedeng lahat tayo dito magngitian ng mga ganda, pero the reality is only you and God alone can determine the relationship that you have. It is during the intimate time, it is during the you and God time ang talagang makapagsasabi kung ano yung relationship na you have with God. Sabi dito, true revival, true restoration, true correction begins when we allow God to break up the hardened soil of our heart and plant righteousness within us. Ang tunay na restoration talaga, ang tunay na correction, ang tunay na revival sa atin ng Panginoon is kapag inaalaw natin ng Panginoon na sirain yung mga dapat masira sa ating mga puso, na palambutin ng Panginoon ang ating mga puso at i-allow natin na yung sa kanyang salita ang siyang maitanim sa kung ano yung binubuksan niya. And lastly, there is still time to return, but the call is urgent. Dito malinaw sa sinasabi ng Panginoon na we still have time. Pwedeng sabihin kasi ng iba na bukas na ako magre-repent, meron pa naman bukas. Sinong mga naiisip minsan na gano'n, ay bukas na ako mag-aano, meron pa namang bukas. O kaya ay naiisip na, tsaka ko na lang aayusin yung buhay ko kapag ka nandiyan na si Lord, or kapag malapit na akong mamatay, tsaka ako iisipin na, Lord, binabawi ko na, tinatanggap na pala kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Pero I'm telling you this, the time and time na habang pinapatigas mo yung puso mo, it is getting harder na bumalik sa Panginoon. 'Di ba? And also, hindi mo alam kasi sabi nga dito, ang pagdating ng Panginoon is you didn't know, para siyang magnanakaw na hindi mo alam na dadating na pala.
Kaya nga, if you are planning, if you are thinking of returning to God, if you are planning and thinking to repent at mabago yung iyong pananaw, mag-repent sa iyong mga bad habits, today is the best time for all of you, di ba? So yun, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng nag-join. I'm so much blessed with everyone's life. Before ako mag-end, let's just read this. Hosea chapter 10 verse 12. Sabi dito, panahon na upang hanapin si Yahweh. Amen. Today is the time to seek the Lord. Amen. Today is the day to seek the Lord. Amen. So yon, maraming salamat po sa lahat ng nag-join. Thank you for joining us. And I will be sharing a reflection question sa ating GC. And I encourage everyone to share your reflection and to share yung ano yung natutunan in revelation sa inyo ng Panginoon. Before tayo maghiwa-hiwalay, pwede bang tayong lahat ay maglarawan? Yan. Picture tayo, picture. Yan, open your camera. Wow! Yan, open your cameras. Wow, ang papress. Yan, si Samsung. Okay, 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Joem, open your camera. 1, 2, 3. One more, one more. 1, 2, 3. Last one, last one. Oh, gist number one, gist number one, gist number one. Gist number one. 1, 2, 3. Ay, wait lang. Nawala lang. 1, 2, 3. Gist number one. Eh, yun, thank you so much sa inyong lahat and kita-kita ulit tayo bukas para sa Hosea chapter 11. We're almost done with Hosea. Salamat sa inyo and kung gusto nyong i-review ulit yung video natin, I'll be uploading the video on my YouTube channel. Like and subscribe. Peace out. Yan. Bye-bye. Bye everyone. Good night. Bye-bye, Joem. Thank you sa pag-join, Bunso. Bye-bye Yan. po. Thank you po. Yan, Erlyn, Roy, thank you. Ingat kayo. Thank you po. At kay Bye-bye. Chanel, pasalubong. Sure. Bye-bye. Wow. Bye-bye, Zoem. Bye-bye po. Thank you. Bye.